Good day everyone at ayan, ang topic natin ngayon ay rational algebraic expressions. Meron tayong 6 na examples, kaya wag na wag niyong puputulin ang video ito, tapusin mula simula hanggang dulo para matutunan nyo kung paano nga ba mag-simplify ng rational algebraic expressions. Okay, given, simplify the following rational algebraic expressions. We have 6 examples. But before that, let's have to define what is a rational expression. A rational expression is simply a quotient of two polynomials, or in other words, it is a fraction whose numerator and denominator are polynomials. Okay, proceed na nga tayo sa given number 1. Simplify the following rational algebraic expressions. Okay, given number 1, x squared minus 1 over 2x plus 2. Anong gagawin natin dito? Okay, itong ating, gamit lang ako ng pencil. Ayan. As we can see, ang ating numerator sa ating rational expression ay x squared minus 1. At ang ating denominator naman ay 2x plus 2. Okay, sa ating numerator, as we can see, this is what we called as difference of two squares. Pwede nating makuha ang factors nito. Ano yung factors niya? Sa numerator, x plus 1 times x minus 1. Kapag minultiply mo to, ang lalabas ay x squared minus 1. Sa baba naman, we have common monomial factor which is 2. Kaya ito ay magiging 2 times x plus 1. As we can see, meron tayong nakitang parehas. Kapag parehas ang numerator at denominator, kinakancel yon which is equivalent to 1. Tandaan, ginamit lang natin ang cancellation as a process, pero that is equivalent to 1. Now, ito na ngayon, nag-cancel na tayo. Ano ang matitira lang? Ito yon ang matitira sa numerator. Sa baba naman, 2 lang ang matitira. Kaya ang final answer ay x minus 1 over 2. Next, given number 2. How about 4a minus 8 over 8 minus 4a? Paano naman natin ito i-solve? Okay, ang gagawin lang natin, hanap tayo ng common monomial factor. Kita natin na ang pinakamadali ay 4. 4 sa numerator. 4 times, pag minultiply natin to, 4a minus 8. Okay, ibig sabihin, ang common monomial factor dito ay 4. Sa baba naman, ganun din. Itinama mo na sa taas. 4 times 2, 8. 4 times negative a is negative 4a. Kaya tama din na ang common monomial factor natin ay 4. Okay, now, as we can see, meron na tayo. Ayun. Para siya, makakancel yon which is equivalent to 1 also. Ayun, nakancel na. Kaya ang matitira natin ay a minus 2 over 2 minus a. As we can see, magkaiba sila, pero magagawa natin ang paraan. Anong gagawin natin? Okay, kopyahin muna natin yon. Ina-arrange natin siya from variable to constant. A minus 2, ang baba naman, negative A. Bakit negative A? Kasi negative A ang kanyang galing siya sa 2 minus A, kaya pagdating din, negative A yon. Negative A plus 2. Okay? Ina natin yung ating standard form. Mauna muna ang variable sa constant number. Okay, what will happen? Okay, kumuha tayo ng common monomial factor dito which is negative 1. Okay, negative 1. Pwede namang negative lang sa labas. Okay, then yun, na-cancel na natin. Magkakaroon tayo ng a minus 2 over negative times a minus 2. Kaya ang sagot ay, ayun, kapag walang natira sa numerator, which is equivalent to 1, sa denominator ganun din. Pag walang natira, may 1. Kaya ang magiging sagot dito ay 1 over negative 1. Ang final answer dito ay negative 1. Okay. Number 3, 10a squared b over 20a b squared. Paano naman ito? Ayan. Kopyahin muna natin ang given. Sa ating given, wala naman tayong, kung mapapansin natin, monomial pa rin ang ating numerator. Wala tayong separation using the operation. Wala tayong plus. Wala tayong minus. Kaya napakadali natin. We only have to do is to use quotient rule in properties of exponent. Anong gagawin lang natin? I-simplify muna natin itong constant natin, yung numerical coefficient. Yung numerical coefficient sa unahan, 10 at saka 20. Pag sinolve mo to, okay, ano yon? 10 divide 20, which is equivalent to 1/2. Ayan, ito na yon, 1/2 na yon.
Okay, ito na yon, naging 1/2 na siya. Then, kinopya uli yung given, a squared b, ab squared. Then, in-expand natin. Pwede nating i-expand para mas malinaw kasi ito naman ay basic algebra lang ang itinuturo ko para hindi tayo diretso at hindi kayo malito. Anong gagawin natin sa a squared? Pag in-expand natin to, ang gagawin natin, dalawang a. Kasi may 1 yon, may 1. Sa product rule, ina-add ang exponent equivalent to a squared. Ang b naman, isa. Sa baba naman, isang 2, isang a, dalawang b. Ayan. Then, saka pa lang tayo magkakancel. Paano yon? Kita mo, kung ano yung magkakaparehas, yun ang ating kakanselin. Ito yun. Ayan. Nag-cancel na tayo. Ayan. Then, ang matitira na lang sa taas ay 1a over 2b. Then, kapag nga meron tayong 1 sa numerical coefficient, automatic tinatanggal na yon. Automatic, imaginary value. Understood value na meron tayong 1 as numerical coefficient at understood value na meron tayong degree. And understood value na meron tayong degree as exponent. Ayan. Therefore, the final answer in given number 3 is a over 2b. Next, given number 4. 6m minus 15 over 8m minus 36. Paano naman natin sagutan to? Ayan. Kinopya muna natin 6m minus 15 over 8m minus 36. Anong gagawin natin dito? Kumuha ulit tayo ng common monomial factor between 6 and 15. Okay, which is 3. Yan. Then yun, kapag minultiply natin yung ganon, i-distribute natin ang common monomial factor sa ating binomial 2m minus 5. Ang sagot ay on. Okay? Therefore, the common monomial factor of this 6m minus 15 is 3. Sa ibabaw, sa ilalim naman, 18 times m minus 2. Okay? Kasi ang common monomial factor between 18 and 36 ay 18. Kaya ng 18. Okay, now, anong gagawin natin? I-simplify na natin, i-reduce na natin sa lowest term ang 3 over 18. Ayan, ano magiging sagot doon? 1 over 6. Okay, then, kinopya natin yon 2m minus 5. Sa baba naman ay m minus 2. Okay, now, kung meron pa tayong masisimplify na pwede pang isimplify, isimplify natin. Titingnan muna natin. Ayan, wala na. Tinanggal na lang yung 1. Kasi automatic, ang numerical coefficient na 1 ay understood value na. Therefore, the final answer is the quantity of 2m minus 5 over 6 times m minus 2. Next, given number 5. Y squared minus 25 over y squared plus 10y plus 25. Ayan, as we can see here again, meron na ulit tayong difference of two squares. Ito yun. Y squared minus 25. Ayan, kung mapapansin nyo, aking paliwanag ngayon, medyo mabilis. Kasi may nag-comment doon sa ating video na gusto nila ay mabilis ang ating paliwanag. Ang iba ay nababagalan, kaya medyo mabilis tayo ngayon. Ano? Doon sa ating viewers, okay, do not forget to subscribe my channel. Y squared minus 25, anong gagawin natin dito? Ayan, difference of two squares again. Kinuha natin ang factors at ang factors nga ay y minus 5 times the quantity of y plus 5. Okay, next, ito naman, paano naman natin kukuhanin ang factors nito? Napakasimple lang naman, y plus 5, y plus 5. Okay, then, ano yung magkakaparehas? Ika-cancel natin yon. Okay, paano yon? Ito yun. Okay? Ayun, makakancel nga yon. Ayun, pwede rin yung dulo. Y plus 5, kinancel sa y plus 5. Kaya ang matitira na lang ay, malinaw naman, ang matitira ay, ayun. Yun na lang ang matitira. Okay, ang matitira ay y minus 5 over y plus 5. Therefore, the final answer for this given number 5 is the quantity of y minus 5 over y plus 5. Okay, now, this given number 6 is for you. Try this. Do not forget to subscribe my channel. And yung makukuha nyo sagot pag sinimplify nyo ito, itry nyo lang, comment your answer para ma-check ko kung tama at ilalike at i-heart ko kung tama ang inyong final answer. Ayan, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa video ito. Ang ating RMA channel, Review Math Always.